Hello mga Sizi! Welcome back sa isa na namang episode ng ating pagluluto. So base sa ating cover for today's video, I'm sure alam nyo na kung ano ang lulutuin natin. So meron lang ako dyang pork ribs na dinefrost ko na kagabi kaya madali na lang yang i-prepare. Pagkatapos nating hugasan, tatanggalin lang natin yang puti na yan na sabi nila ay parang plastic daw ang texture. So kaya natin yan tinatanggal para kapag ninuya natin ang mismong karne, hindi tayo makanguya ng parang chewy texture kumbaga. Ayan, gawin lang natin yan sa lahat. At tandaan, patience is a virtue. Kapag okay na, lalagyan lang natin ng tubig na saktong lulubog lang ang ating pork ribs at maglalagay tayo ng paminta, ng bawang, ng ating star anise, at ng ating pangmalakasang laurel leaves at asin. Pag okay na, takpan na natin at hintayin natin kumulo. Matapos ang ilang minuto, kumukulo na. So, i-check na natin ang ating pork ribs. Halu-haluin lang natin. So, para sa akin, kulang pa yan, kaya tatakpan ko pa yan ulit. Habang hinihintay natin ang ating baboy ay i-prepare naman natin ang ating mga ingredients. So meron ako dyan pechay, sitaw, talong, peanut butter, bawang at sibuyas at ang ating annatto powder. So hiwain lang natin ang bawang at sibuyas ng panggisa. At kapag sa talong guys, kapag naka-encounter kayo ng ganyan na may sira, huwag nyong itatapon lahat. Tanggalin lang natin yung part na may sira kagaya nyan. Kasi nga, sayang. Pagkatapos ay pumili lang tayo ng mangilan-ngilan sa ating sitaw para lang mabuhol natin kagaya ng ginagawa ko at may maipang plating tayo maya-maya. Gawin lang yan sa lahat. Yung natitira naman ay pwede nating gawin ng hiwa kagaya niyan. Pagkatapos ay himayin natin ang ating pechay. So kanina tinanggal ko na yung ibang part na sira na, kaya madali na lang yan. Balikan natin ang ating pork. Yan, kapag medyo humihiwalay na yung laman sa bone or sa buto, ay pwede na natin yan i-set aside. Para naman, masimulan na natin ang pagbablanch sa ating gulay. So maglagay lang tayo ng tubig at hintayin kumulo. Pagkatapos ay i-blanch natin ang gulay. So inuna ko na yung pechay kasi medyo mas mabilis yan. Pagkatapos ang talong, tinakpan ko lang para mabilis lumambot. Kapag okay na yung lambot sa inyo o yung pagkakaluto, pwede na natin yan i-drain at i-set aside. Pagkatapos ay isunod na natin ang ating sitaw. Tinakpan ko lang din ulit para madaling lumambot. Gusto ko kasi ay lutong-luto talaga sa ating gulay. Pagkatapos i-prepare ang mga gulay, pwede na nating simulan ang paggigisa. So maglagay lang tayo dyan ng konting mantika, tansya-tansya lang tayo ulit, depende sa kung gaano kamantika ang gusto nyo. Hintayin lang natin niyang uminit at pwede na natin ilagay ang ating bawang. Halu-haluin lang natin hanggang sa maging ganyan na ang itsura. Pwede na natin isunod ang ating sibuyas. Gisa lang natin ulit para maglabas ng aroma at maging translucent. Dinidiin ko talaga para malutong-luto. Kapag ganyan na, ilalagay na natin ang ating peanut butter. So, ang tansya ko na ilagay ko dyan ay 4 spoonful ng peanut butter. So, nasa sa inyo kung anong brand ng peanut butter ang gagamitin ninyo. Sa amin kasi, yan ang available kaya yan na yung ginamit ko. Pagkatapos ay pag ganyan na, medyo nagbabubbles na, lalagyan natin yan ng mamasitas kare-kare. So, ito natira ko lang yan nung huli akong nagluto ng kare-kare. Sayang naman, so nilagay ko na. Pagkatapos ay ilalagay na natin ng ating annatto powder na tinunaw natin sa mainit na tubig. So, yan ay makakatulong para maging maganda ang kulay ng ating kare-kare. Halu-haluin lang natin yan at yung paglalagay ng tubig, dinahan-dahan ko lang kasi tinatansya ko lang dahil nga ang gusto kong ma-achieve na texture ay medyo malapot ng konti. So, nakaubos ata ako dyan ng isang baso ng tubig na nasa 350 ml kung hindi ako nagkakamali. So, tansya-tansya lang mga CZ. Nasa sa inyo kung gaano kadaming sabaw or sauce ang gusto ninyong ilagay sa inyong kare-kare. So, para sa akin, ang ganyang kadaming tubig, which is ang 350 ml, tamang-tama na sa dami ng karne at gulay na aking isasahog dyan sa ating sauce. Kapag kumikibot-kibot na ang ating sauce, titimplahan na natin yan. So, naglagay lang ako dyan ng isang sachet ng Magic Sarap. Magic Sarap, baka naman!
Pagkatapos ay haluin at maglalagay din ako dyan ng 1 scoop ng pamintang pino ng konting-konting asin lang para lang magkaroon ng konting alat. At titikman natin yan. Kapag okay na sa inyo yung timpla, okay na sa inyo yung consistency ng ating sauce, hintayin lang natin yan maglabas ng totoong kulay niya. Kagaya niyan. Ang cute, di ba? Char. So kapag ganyan na, pwede na natin yang halu-haluin. Kung wala na kayong gusto pang idagdag, pwede nyo na yan iset aside. At syempre, hindi kumpleto ang ating kare-kare kung wala tayong pangmalakasang sausawan. At ang pinaka-the best na i-partner dyan ay ang ating bagoong. So nagisa lang ako dyan ng bawang. Kapag ganyan na yung tsura, pwede na nating ilagay ang ating bagoong. So, ang ginamit kong brand ay Barrio Fiesta. Actually, yung bagoong na yan, mga sisi, ay timplado na. Kaya lang, dahil gusto kong bigyan ng touch of Judain Dubai, igigisa pa natin yan. So, napadami lang ng kaunti yung nailagay kong mantika, but no worries kasi mariremedyohan natin yan maya-maya. So, medyo nagkulangan din ako ng dami ng bagoong, kaya inilagay ko na lahat yung bagoong na natitira. All in na yan. Huwag kayong mag-alala dahil hindi yan agad-agad masisira at magagamit nyo pa yan sa susunod nyong mga recipes or kapag nag-crave kayo ng mangga. Sinasabi ko sa inyo, mga sisi, the best yung bagoong na yan. Pagkatapos ay lagyan din natin yan ng UFC banana ketchup. So, tansya-tansya na din sa paglalagay ng ketchup. Sa tansya ko siguro naka 3 tablespoon ako ng UFC banana ketchup. So, kahit anong banana ketchup ang gagamitin nyo, okay lang yan. Kung ano yung preferred ninyong gamitin, it's all up to you. Again, you're the cook, you're the boss. So, ang ginawa lang natin dun sa parang nagsobrang mantika ay syempre tinanggal natin. Okay lang naman yan, nahihiwalay naman yung mantika dun sa mismong bagoong. So, diskarte lang ulit mga sisi. Nasa sa inyo kung gagamitin nyo pa yon or itatapon nyo na. Naglagay na din ako ng brown sugar para lang pampabalanse dun sa alat. Ang total na nailagay ko ata dyan ay nasa 10 teaspoons of brown sugar. Gusto ko kasi sa bagoong ay yung manamis-namis para pwede mo talaga siyang ipang sausawan din sa mangga pag hindi naubos yan sa inyong kare-kare. Kapag okay na yung timpla sa inyo, okay na yung texture sa inyo, abay, ano pang ginagawa natin? Simulan na ang plating.